malirip na mga tao. Pero ang purpose noon para tumingin ang mga ilan at hindi makaunawa. At kung baba nila ang kanilang mga puso, then doon lamang mabubuksan yung kanilang pananaw, yung kanilang mga mata. So yun po, yung mga parable na yan, may kaugnayan yan patungkol sa kasalan, sa charge ages hanggang sa sumapit ang wedding. May kaugnayan po yun at sabi ko nga, sikapin ko magsalita ng maiksi na lamang. So sususugan ko na lamang yung naimensahe na ni Brother Johnson. Dahil sa tinatansya ko, mahaba talaga ako magmensahe. Naabot ng 2 oras minsan. Pero masarap siguro ay magkaroon tayo ng mga pag-uusap, kwentuhan sa buhay-buhay. Dahil nisip ko na mas maigi na yung mga bagay na yan na magpapatibay sa bawat isa sa atin. So, manalangin po tayo muna sandali, mga anak. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli minsan pa, salamat sa araw na ito na kami pwede na kumuko sa lugar na ito, Panginoon, upang pag-usap-usapan ka namin at muli mo akong gabayan, Panginoon, sa mga salita na aking bibigkasin o bibitawan. Naniniwala ako, Panginoon, na nariyan ka upang ingatan kami at sapagkat sa pamagitan ng pakikinig ay aming unawa, ang aming pananampalataya ay magsisilago, Panginoon. Salamat po sa oras nito minsan pa sa pangalan ni Yahushua HaMashiach, ang banal ni Israel, tabi amin dalangin. Amen and amen. Si Yahushua, ang Messiah, si Kristo Jesus or Jesus Christ, mga anak, mga kapatid. So yung parables, Matthew 22, nakita natin dito, Jesus spake unto them in parables and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. So yan po, mga anak, isang hari na naglalarawan po sa ating Ama o Diyos Ama na nasa langit. Which made a marriage for his son. Sino po yung kanyang bugtong na anak? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ito ay parable. Pero ang sabi niya, the kingdom of heaven. So ito ay realidad, tama? Dahil nangungusap siya patungkol sa kaharian ng langit. At ngayon, nandoon tayo. Sakop tayo ng kaharian ng langit na kung saan ang hari ay nakaluklok po doon sa trono, yung anak ng hari, yung anak ng ating Panginoon Diyos, yung maghahari sa panahon na yan ng millennium, pagmamanahin siya ng Ama ng kanyang kaharian. Tama po ba? Actually, mga attributes ni Kristo ay galing yan sa Ama, di ba? Yung pagiging hari, sa Ama yan. At yan ay ipuputong niya sa kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pagtatagumpay. So, ganun din naman tayo, di ba? Paghahariin po tayo ng ating mahal na Panginoon. So, patuloy tayo, mga anak. Mga busy ba kayo? Sige po. Ako'y naniniwala naman na mapalad ang nakikinig at bumabasa at nagbabantay sapagkat ang panahon ay malapit na. Shall we say amen? So, kailangan natin makinig, kailangan natin magbasa, kailangan din natin magbantay. So, yung mga bagay na yun, ang importante sa mga bagay na yan ay may naunawaan po tayo. Shall we say amen? Amen. And he sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. So, sino po ito, mga kapatid, mga anak? Kundi ang bayang Israel. Tama? Nag-imbita siya upang itong mga
mga pinangakuan. Ayun, pangako pa lang kasi, no? Di ba? Kay amang Abraham, di ba? Napararamihin ko yung binhi, sindami ng buhangin sa dagat. So, isa sila doon. Una pala sila doon, mga Israelita. Tama? Again, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my farlings are killed, and all things are ready. Come on to the marriage. Ang parable ay hindi eksakto, pero kasi may itinatago siya doon, di ba? Tama po? May itinatago siya, pero ang maliwanag dito, sabi dito, the kingdom of heaven is likened to a certain king which made a marriage for his son. Tama? At nahanda na, kinatay na ang handog, kinatay na ang alay, mga anak, mga kapatid. Pero ang problema kay Israel, but they made light of it. Diba? Hindi nila pinansin. Kaya nga unti-unti na ang gospel of Christ ay nakarating sa hintil. Dahil hindi nila pinansin, unti-unti yung mga anak sa kanilang pagtanggi, unti-unti dinadala na ng Panginoon papunta sa atin. Napakapalad po natin. They made light of it and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. Ayan, naging busy sila dahil binaliwala nila ang spiritual na bagay. Tama? Yung kasalan, ito po yung spiritual na bagay. Para sa ating kaluluwa dahil ikakasal tayo sa isang hari. Walang iba ang ating Panginoon. And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. So, sino po ito? Yung kanyang mga servants. Yung mga alagad. Di ba? Na inutusan para ipamahagi ang binhi patungkol sa paghahari. Tsakasalan. At patungkol sa paghahari ng kanyang bugtong na anak. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies. So, sinto? Yung Roman Empire. Tama? And destroyed those murderers. Sino po yung mga murderers na yan? Yung mga pumatay na mga alagad, hindi ba? Kapag sa panahon na yan, ikaw ay tagasunod ni Kristo, abay, peligro ang buhay mo. Tama? Shall we say amen? At ang huling nabuhay, mga anak, si Apostolos John. Si Pablo, mabigat ang mga dinanas niya sa kanyang kapwa mga Hudyo, di ba? Sabi nga, pinadala sila na sa isang lugar na kung saan, para bagang lugar na katayan, ano? So, ganoon ang nangyari sa mga anak ng Diyos sa panahon na yun, mga anak. Then said he to his servants, sabi pa dito, but when the king heard thereof, sa 7, o sa 6 muna, and the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. So yun, pinagpapatay po sila, mga anak. At ang huling natira, walang iba kundi si John, yung huling apostoles, mga kapatid. Lahat sila dumanas sa kamay ng kaaway dahil kagagawan din niya ng mga kapwa Hudyo nila, no? Na nagsusumbong sa kaharian doon po sa gobyerno ng Roma at pinasasama po ang mga Kristiyano doon, mga anak. At yun, nung narinig ng hari na nakita ng ama na pinagpapatay itong mga servant, he sent forth his armies. Walang iba kundi ang kaharian ng Roma, and destroyed those murderers and burned up their city, Jerusalem. Mga kapatid, alam niyo ba yan sa history? 70 AD, sinalakay ng mga Romano sa pangunguna ni General Titus, anak ni Vespasius, yung emperor sa panahon na yan, o kaharian
ng Roma. Sinugo niya yung kanyang anak para papanagutin itong bayang Israel, mga kapatid, at doon nga pinagtabuyan po sila sa iba't ibang bansa beginning from 70 AD. So yun po, nangyari po ito, parable na ito, and destroyed those murderers and burned up their cities. Their city, singular, Jerusalem po yon. Then said he to his servants, the wedding is ready, but they which were bidden were not worthy. Ayun ang problema ngayon, mga anak. Hindi naging worthy si Israel. Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage. So ito na, yung mga alagad nandoon na po, papunta na sa hintil, sa pangunguna ni Pablo bilang apostolis ng hintil. Tama po ba? And those servants went out into the highway and gathered together all as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. Ayan, meron naman palang interesado sa kasalan. Sabi sa amen? Interesado ba tayo? Kailangan may wedding garments. Tama po. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which have not a wedding garment. Ayun ang problema ngayon. Di sinusuri na tayo ng ama. Pero may nakita siya, walang wedding garment Mga anak. Kailangan pag sinabing wedding garment, fine linen yun. Hindi white robes. Tama? Amen. Had not a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Wala na siya masabi. Kasalanan niya. Kasalanan ko. Aminado na siya. Amen? Pero tandaan natin, itong taong yaon, may desire. Tama. Na mapasama sa imbitasyon ng hari, imbitasyon ng Panginoon para sa wedding ng kanyang anak. Ang problema, hindi siya nakapaghanda. Di ba? Parable of Matthew 25, sabi nga ng Panginoon, watch therefore, maghanda nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang oras niyang araw ng pagparito ng bridegroom, yung ikakasal. Tama? Amen? Pero ang hindi natin alam doon, tandaan nyo, ito, oras at araw, di ba? Pero yung panahon, malalaman ba? Malalaman. Basta tandaan nyo, yun lang sinabi ni Kristo, wag natin dagdagan. Oras at araw. Yun lang ang hindi alam. Pero ang panahon, malalaman natin. Kaya nga, maghahanda tayo, tama? Bilang ikakasal sa Kanya. Dahil kapag hindi tayo nakapaghanda, tandaan natin, ang mabigat dito, yung 5 months tormention sa mga Polish virgins yan. Sa mga maiiwan. Kay Israel. 5 months tormention ang hindi tatanggap sa Antikristo. The rest, yung mga tumanggap, yun yung nabuhay hanggang sa dumating ang Armageddon. Sila yung nabuhay. Sila yung tinupok ng Panginoon doon sa Megiddo. Karamihan sa kanila, yung mga sundalo ng Antikristo. So, gano'n lang yung paliwanag, kasi dati ko nang namimensahe ito sa inyo, mga anak, at alam ko na malinaw sa inyo mga bagay na ito. Then said the king to the servants, bind him hand and foot, and take him away and cast him into the outer darkness. So, ang outer darkness, hindi naman hell yan, Pag sinabing outer darkness, ito po yung dakilang kapighatian. Shall we say amen? Kasi hindi kayo naghanda para sa kasalan Ito ang kasalan, sa rapture. Tama? Amen? So, ano mangyayari? Dahil hindi kayo naagaw, may nagpahanda ditong dakilang kapighatian. Yun po ang outer darkness. Tama? Shall we say amen? There shall be weeping and gnashing of teeth, for many are called. Ibig sabihin, tinawag din pala. But
few are chosen. So, ang Panginoon ay pumipili. Di ba? Shall we say amen? Namimili siya kasi ang sabi niya, ako'y banal at dapat din naman kayo'y magpakabanal. Paano tayo magiging banal? Sabi ng Panginoon, sanctify them by your word. Your word is truth. Hindi tayo nalinisan ng ating mabubuting gawa, mga anak, mga kapatid. Kundi dahil sa pahayag na yan, ay nalilinis yung ating pagkataong loob kasama ng ating pananampalataya. Nagiging matibay tayo. Kasi yun ang hahanapin, yung rapturing faith di ba? Ha? Kaya nga, sabi, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. Kahit anong gawin mo dito, gumawa ka ng mabuti, hindi yan magmamana, yan laman mo na yan. Kaya dapat ang pinakapakain mo, ang pinalalakas mo, yung taong loob, yung espiritu mo. Kailangan siyang malinisan at maging karapat-dapat hanggang sa pagparito ng Panginoon. Dahil ito, susunod na lang ito, tama? Kasi kapag ligtas ang espiritu mo, ililigtas din ng Panginoon ang physical mong pangangatawan na kahit hindi yan makapagmamana ng kaharian. Tama? Malinaw yun. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero kapag ka yung pagkataong loob mo, kasi ang tao ay composed of body, soul, and spirit, di ba? Pero kapag ka yung soul mo, yung espiritu mo, ay nagnanasa ng makalangit na bagay at pinanghahawakan ng mga pangako, then itong laman na ito, anong gagawin? Papaltan. Tama? Anong ipapalit? Maluwalhating katawan. Tama? So yun yung yun ang katapusan. Yun ang tagumpay. Tama? Ha? Shall we say amen? Ha, yun ang tagumpay na binabanggit ni Pablo. Victory, sabi nga. So yan, sa pagpapalit ng ating katawan. So dito, Revelation chapter 3 verse 17, Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind. So, ibig sabihin, sa panahong ito, na talagang panahon ng Laodicean Church Age, talagang pinagyayaman ng Panginoon ang panahong ito Shall we say amen? Pinagyayaman talaga dahil kabi-kabila ang negosyo dito sa online lang. Ang dami ang papagkikitaan, di ba? Instant yung pagyaman ng mga tao. Kristiyano o unbeliever, talagang pag madiskarte ka sa panahong ito, napakayaman ng panahong ito. Mabubuhay at mabubuhay ka. Now, anong sabi ng Panginoon? Knowest not that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. So, ang tinutukoy dito, yung buhay niyang spiritual. Kailangan sumasabay yung pagpapala na yan. O higit pa, ang spiritual na pagpapala kumpara sa material na bagay. Purihin ng Panginoon. At wag tayong tutulad do sa ginagawang Panginoon ay ginagawang genie, di ba? Pagka may kailangan sa Panginoon, iyak pa yan. Ang sipag yang dumalo. Pero kapag bumuhos na ang pagpapala, Lord, saka na. Shall we say amen? So, hindi natin gagayahin yun, mga anak, pagpalain ka, o sumalang ka sa pagsubok, magpatuloy ka lang dahil sa harapan may nag-iintay itong pagpapala. Di ba, Brother Ray? Di ba si Job? Sabi sa amen, sabi nga ng asawa ni Job, sumpa mo na ang Diyos mo. Pero hindi, nanindigan di ba? Pinanindigan niya. Sabi niya, hubad akong dumating sa mundong ito, hubad din ako mawawala. Di ba, Brother Ray? Kung sakali man, yung pagsubok na yan, hindi matatapos sa buhay ko.
babalik na lang ako sa hukay. Mas maganda pa, di ba? Kaysa patuloy yan, nadanasin ko yung kahirapan na yan. At hindi ko babaguhin kung ano yung kaalaman ko patungkol sa aking Panginoon, sa aking manlilikha. Hindi ko babaguhin yon, yung pananampalataya sa Kanya. So pagkatapos masubok ni Job, binalik ng Panginoon sobra-sobra pa. Brother Ray, sobra-sobra pa. Tama, ha? Ang importante, yung kapayapaan. Mga bagay na yan sa paligid natin, lilipas lahat yan, mawawala lahat yan. Ang importante ngayon, binigyan tayo ng kapayapaan. At dadalhin tayo sa isang dako na kung saan mangungusap ang Panginoon para ihanda tayo sa kasalan. Sangayon ba kayo? Ha? Yan ang importante ngayon, yung ihahanda tayo sa kasalan. Mga anak, mga kapatid, parable of the wedding. So ito ang payo ng mga namumuhay sa Laodicean Church, doon po sa malahinigang iglesia, mga kapatid. I counsel thee to buy of me gold tried in fire. So gold, nasa panahon tayo ng gintong pananampalataya, mga anak. That thou mayest be rich. Yun ang tunay na kayamanan. And white raiment. Alam nyo, itong white raiment, ito yung preparasyon para fine linen ka. Ito yung mensahe ko na nakaraan, Kasi habang patay ka at hindi pa sumasangkap yung laman mo, white raiment ang tawag doon. Kaya nakita ni John, yung 24 elders, kasama siya, nakita niya naka-white raiment pa lang. Hindi pa naka-fine linen. Kasi hindi pa sila sumapit sa kasalan. Tama, white raiment. Tanto nakaupo sila sa taas. Kung nabasa na po ninyo yun, kayo na bumasa. Nakaupo sila doon. Nakasuot ng white raiment. Pero pagdating ng rapture, naniniwala ba kayo ang 24 elders kasama si John doon? At yung iba pang alagad, di ba? Pagdating dito sila magpa-fine linen. Kapag sasalubong na siya sa bridegroom. Kasi ikakasal na Tama? Amen? Sino ang bridegroom? Si Kristo. Tama? At natural, pag ikakasal ka, ang damit mo, pangkasal na. Fine linen na. Tama? At doon tayo, sa kanya tayo, doon sa married supper of the Lamb. 7 years po yun. Tuloy ka pagbasa. That thou mayest be rich and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear. So, ibig sabihin, hindi ka nahubad nun kasi may white raiment ka na. Tama? Ibig sabihin, alam mo na, malinaw sa'yo ang kapahayagan ng bridegroom. Tama po. Kasi ready ka na para sumalubong sa kanya. And anoint thy eyes with eye salves that thou may see. So, yun na po yung revelasyon, mga anak. Shall we say amen? Ha? Tingnan nga natin, Revelation chapter 19. Sabi po dito, verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. Ayan, dumating na ang kasalan. And His wife had made herself ready. Wife, tinawag na siyang wife. Naka-ready na rin siya, tama? And to her was granted that she should be arrayed in fine linen. Ito na, yung fine linen. Clean and white, for the fine linen is the righteousness or righteous acts of the saints. So dito, and he said to me, right, blessed are they which are called unto the marriage of the Lamb.
Shall we say amen? Called unto the marriage supper of the Lamb. So ito na po yung parable, Brother Johnson. Di ba? Ha? Many are called, but only few are chosen. So ang kagandaan nito, tinawag tayo, at sabi pa dito, nakahanda. Amen? Ha? Sabi nga sa verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Sigurado na siyang ikakasal tama? Kaya ang tawag doon ay tinawag na ni John wife, dahil naka-fine linen na siya. Hindi basta white raiment lang, tama? Ha? Blessed are they which are called unto the marriage of the Lamb. And he said to me, these are the true saying. Shall we say amen? Ha? At doon, mga anak, mga kapatid, sa Panginoon tayo at hanggang sa Kanyang kaharian. Tingnan natin ito, no? Ano ba yung ibig sabihin ng marriage? Hosea chapter 2 verse 16. And it shall be at that day, sa panahon na yon, ng paghahari ng ating Panginoon, kasama tayo, said the Lord, that thou shalt call me Ishi. Ano ibig sabihin ng Ishi? My husband, di ba? Tatawagin na natin siyang my husband. And shall call me no more Baali. So sa ngayon, ang daming tumatawag sa kanya in different ways ng pangalan. Pero dito, the Lord shall be king all over the earth, and His name one. Isang tawag na lang, isang pangalan na lamang gagamitin sa kanya. Sa verse 17, for I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall be no more be remembered by their name. Shall we say amen? May mga pangalan na aalisin saan? Sa bibig natin. Tama. At hindi na raw yung makakalimutan pa. Hindi na po maalala pa. Sabi dito, no more be remembered by their name. And in that day, will I make a covenant for them with the beasts of the field, and with the fowl of heaven, and with the creeping things of the ground, and I will break the bow and the sword and the battle out of the earth, and I will make them to lie down safely. Anong panahon yan? Millennium. Tama? May kubinante sa mga hayop. Magkakaroon ng kapayapaan. Hindi na sila magiging mabangis. Tama po? Shall we say amen? At doon, dadami sila. Sindami ng buhangin sa dagat. Mga anak. Fowls of the air, with the creeping things of the ground, and I will break the bow and the sword and the battle out of the earth. Wala nang bakbakan doon. Tama? Kasi nagro-rule ang hari ng mga hari with the rod of iron. And I will make them to lie down safely. Papayapa na ang lupa. Tama po? Papayapa na. And I will betroth unto thee, and I will betroth thee unto me. Ayan, ito na ngayon. Tatawagin tayong asawa. Tama? Kaduktong ito nung binasa natin Revelation chapter 19, I will betroth thee unto me in, ito ang ibig sabihin ng wedding, betroth unto me in righteousness, and in judgment, and in loving kindness, and in mercy, and I will even betroth thee unto me in faithfulness, and thou shalt know the Lord. And it shall come to pass in that day, I will hear, saith the Lord,
I will hear the heavens, and they shall hear the earth, and the earth shall hear the corn and the wine and the oil, and they shall hear Israel, and I will sow her unto me in the earth, and I will have mercy upon her that had not obtained mercy, and I will say to them which were not my people, tayo yun, mga Gentiles, ha? Thou art my people, and they shall say, Thou art my God. Thou art my mighty one. So, yun ang ibig sabihin ng married. Naintindihan po natin? Bagamat hindi literal na husband and wife na galing sa literal. Pero dito, magiging asawa natin siya nang dahil po sa katwiran, sa kahatulan, sa kagandahang loob, sa kaawaan, sa pagtatapat. So, yun po mga bagay na yun, mga anak. Ibig sabihin, the same spirit kung ano meron doon sa bridegroom ay ganon din tayo. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon at doon po isa sa Panginoon na tayo. Ang problema lang po dito sa mga may iwan po sa rapture, ang dadamitin nila ay ang white robe. Kung sila ay mananampalataya. Unahin natin ang mga Hudyo, Revelation chapter 6 verse 11. Sabi po dito, tinawag po itong souls under the altar, And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God. So, sila pala ay mananampalataya. Di ba? Sa salita ng Diyos. Tama po. And for the testimony which they held. So, nag-testify sila. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? So, humihingi po sila ng ganti, mga anak, mga kapatid, na iganti sila ni Yahweh, o ng Panginoon Diyos. Gusto niyang iganti sila. Pero tandaan natin, ang isang mananampalataya, ang Kristiyano, na may taglay na Espiritu ni Kristo, hindi po yan nagre-request ng ganti. Shall we say amen? Tingnan niyo si Stephen. Si Stephen ay pinatay panahon ng pagbaba ng Espiritu Santo. Tama? Kaya anong sabi ni Stephen nung siya pagbabatuhin? Panginoon, huwag mo nang ibilang sa kanila. Tama? Shall we say amen? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero dito mga kapatid, itong mga Hudyong ito, humihingi ng ganti. Tama? Nasanay sila sa bakbakan Tapos say amen. Beginning sa Old Testament, hanggang sa New Testament, hanggang ngayon, nakikipaggera sila Tama? Amen? Gusto nila gumanti. O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? So yun, mga Hudyo sa panahon niya ng church ages, mga anak. Dito yun. Hindi lamang sa 1948 lang. Hindi lamang sa 70 AD yan. Buo yan, mga anak. Dito. Dahil yan, humihingi ng ganti, mga Hudyo yan na hindi mananampalataya kay Kristo. Naintindihan natin? Pero yung Hudyo na naging Kristiyano, hindi sila humihingi ng ganti. Kaya nga, halimbawa nga natin, si Stephen. So ito, and white robes were given unto them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season. So, binigyan ng white robe. So, naka-robe, hindi damit, hindi white raiment, tama? Hindi fine linen, tama? Kundi white robe, given unto them
that they should rest yet for a little season. So yung little season na yan, mga anak, mga kapatid, kasi dito magkakaroon ng kapayapaan si Israel through the two prophets ministry. Peace time ito. Kasi hindi pwedeng Great Tribulation yan habang nangangaral yung dalawa sa Israel Kasi magtatakbuhan yan di ba? Hindi pwedeng mangaral at ipakilala sa Israel ang manunubos. Dito po magsisimula ang Great Tribulation sa middle of the week at dyan tatakbo si Israel. Dyan magkakagulo. Shall we say amen? Hindi lang Israel. Kasi sa itong Amerika at Europa, pag nagkaisa yan, lahat ng bansa na hindi magpapasakop sa kanila, kaaway nila yon. Shall we say amen? Kaya yan ang dahilan ng mga Polish Virgin, nauna ng tinorture, pinatay. Ang mga Hudyo, 2/3 ang patay sa kanila. Sipin mo yun, Di ba? Napakarami nun. Samantalang ang mga Hudyo nag-uuwian na sa kanilang sariling bayan. Pero 2/3 ang patay doon. Sino yung naligtas ng mga Hudyo? Yung 1/3. Sila po yung itinago sa ilalim ng lupa. Shall we say amen? Dahil sa middle of the week, nagkaroon ng malakas na lindol dyan Pumihit yung lupa sa Mount Olives. Tinawag yon Asal. Shall we say amen? Doon nagtago ang 1/3. Sila yung few men left. Kasama ng iba pa sa hentil. Konti lang ang maliligtas doon. Papasok sa millennium. So ituloy ko, mga anak. That they should rest yet for a little season. So little season, yung panahon na yan kasi. Dito yung little season. Ito, dito. Peace time. Dito ang pahinga nila Until their fellow servants also and their brethren, si Israel, that should be killed as they were, should be fulfilled. So, merong Great Tribulation dito kay Israel. Di ba? Ang dami nun. 2/3 ang patay kung kakampi siya ngayon ng Amerika, pagdating ng Great Tribulation sa pamumuno ni Abaddon, tapos na yung pinag-usapan. He shall confirm the covenant with me. Sabi doon, di ba? For 1 week. And in the middle of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. Patitigilin na sa Israel sa middle of the week. Dahil mapupuot ang mga bansa sa dalawang propeta Dahil dito sa first half ng kanilang pangangaral, mga kapatid, may judgment na Yung 4 na trumpeta. Bumubulong na, sumisigaw na ng judgment yung 2 propeta laban sa kanilang mga kaaway. Magkakaroon tayo ng detail dito na pag-aaral pagdating ng araw. So isa-isa lang natin. So yon, merong iintayin pa. Pero ano ang binigay sa kanila? White robes were given unto them, that it was said unto them that they should rest yet for a little season until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were should be fulfilled. So tiyak na mangyayari, sabi dito. Tama? Dahil papanagutin ng Panginoon ang bayang Israel dahil sa kanilang pagtanggi sa kanilang Mesaya. Tama? Ayaw nyo ng kasalan. Di ba, nagalit yung hari? Tama, Brother Johnson? Nagalit yung hari. Pinasakop sila sa Roma. At hanggang ngayon, mga anak, Roman Empire pa rin ang aatake sa kanila sa middle of the week sa pamumuno ni Abaddon. Amen? The same. Amen? Ito naman. Revelation 3:21, mga anak. Dito na siguro ako magtatapos. Sa verse 20, simulan ko, O sa 19 muna.
So 19, and as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come unto him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh, will I grant to sit with me in my throne. So ito na, yung trono ng hari. Amen? At sabi niya, sino man magtagumpay ay uupong kasama ko sa aking trono. Paghahariin ka, na tila bagang nakaupo yung hari, then ang bawat isa sa atin ay ang kanyang reyna naman. Shall we say amen? Maghahari din tayo nakasama niya. Tama po? Hahatol tayo sa lupa, mga anak, sa panahon na yan ng 1,000 taon. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame. Saan yan? Dito. Tama. Nanagumpay siya dito. At ano? And I'm set down with my Father in His throne. Tama. Ito yung throne of the Father. Sat down of the Father in His throne. Ngayon, pagdating dito, ay yung luklukan na ng anak mismo para maghari sa ibabaw ng lupa. With a rod of iron yun. Ibig sabihin, marami pa rin itutuwid doon. Shall we say amen? Rod of iron eh. Pag gumamit ka ng rod of iron, sigurado may hatol yan na kamatayan. Pero ang papatayin doon sa milenyo, may 100 taon eh. 100 taon ng edad eh. Tama? So nandun pa rin yung biyaya ng Panginoon. Yung habag ng Panginoon sa kanyang pamumuno, mga anak, mga kapatid. So, balik tayo mga anak sa mga taong ito na nakadamit pang kasalanan. So verse 19 verse 7, Revelation chapter 19 verse 7, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. Ito po yun, yung harapan natin, ano? And His wife hath made herself ready. So may kailangan paghandaan, tama? Sa Tagalog ito, sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. Kami dapat paghandaan pala tayo. Tama po? Kasi hahanapan tayo ng pananampalataya eh. Ano kaya sa pagparito ng anak ng tao, may pananampalataya kaya siyang masumpungan sa lupa. Okay, napakaraming born again eh. Ibig sabihin, Panginoon eh, ma-impyerno ba yun? Hindi po. Ang hahanapin ng Panginoon, yung mga ikakasal, tama? Yung nakadamit. Yung may rapturing faith. Tama po? Hindi saving faith ang hahanapin, kundi rapturing faith. Malinaw po yun? Saan yan? Sa kasalan. Balik tayo sa kasalan, siyempre. Tama ba? And to her was granted that she should be arrayed in fine linen. Ayan. Ready na siyang humarap sa bridegroom. Clean and white, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Ibig sabihin, nagbunga yung kanilang mga gawa. So, say amen? Hindi naman ibig sabihin hindi ka nagagawa. Tama? Naligtas tayo ayon sa mabubuting gawa. Shall we say amen? Hindi mo naman pwede sabihin na naligtas ka dahil sa masamang gawa mo eh. Hindi.
may gagawin ka rin. Yun ang ibig sabihin doon. Tama? May gagawin ka rin. Bagamat ang kaligtasan ay sa dugo ng kordero. Tama po ba? Meron kasing katuruan na once you are saved, wala ka nang gagawin. Dito, naghanda sila. Tama? Ang sabi ng Panginoon, maghanda nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang oras ni ang araw ng pagbabalik ng anak ng tao, ng magnanakaw. Tama po? Tulad siya ng magnanakaw. Hindi naman ibig sabihin magnanakaw siya, mga kapatid. Tulad sa magnanakaw na dumarating na hindi mo alam ang oras ni ang araw. At sabi pa dito, katapusan mga anak, and he said unto me, right, blessed are they which are called. Ito na po, yung called, yung mga tinawag sa kasalan. Unto the marriage supper of the Lamb. And he said unto me, these are the true sayings of God. Shall we say amen? True sayings. True sayings of God. Hindi yan papalya, mga anak, mga kapatid. Maghanda nga kayo. Yan ang problema Ang mga tao kapag ka-busy sa mga pagpapala, nawawala Hindi ba? Hindi lang naman ang handog at ikaw po yung hinahanap ng Panginoon, yung buhay mo. Tama po. Shall we say amen? I will enter His gates with thanksgiving in my heart. And I will enter His court with praise. Yung iba, darating, uwian na Tama? Paano ka makakapag-praise? Paano ka makakapagpasalamat? Uwian na. Tama po? So, wag tayong gagaya doon, mga anak. Higit na pagsimikapan natin habang bukas pa ang biyaya. Dahil, tandaan po natin, hindi pananakot ito dahil gusto ko lamang iligtas kayo. Miski kayo mga, lahat tayo. May 5 months torment yun. Sa pamumuno ng Europa at ng Amerika. Speak as a lamb. Like a dragon, but speak as a lamb. The first beast is Europe. Mga anak. Another beast is America. Ngayon pala, nagpapakita na ng potential di ba? Sino ba to? Si Trump. So, pinapakita niya yung lakas niya, yung kapangyarihan niya Yung kailan lang, nag-nuclear test Nakita niya ba yon sa balita? Nag-nuclear test sila So, pagpapakita yan, siya ay may kapangyarihan magpababa ng apoy mula sa langit. Tama po? So, yan, pinapakita niya yung lakas niya, yung power niya. Miski si Ukraine president, tsaka naggegera ngayon, saka nakakita ng taong may kakayanan para pagbatiin sila. Di ba? Ang USSR, ang Russia, pinagbabati niyang pilit At ang hamon niya kay Ukrainian president, di na kami susuporta sa iyo. Ayaw namin ng gera. So, ganun ang gusto niya. Di ba? Malapit na. He shall confirm a covenant with many. Brother Ray. He shall confirm the covenant with many for 1 week. Malapit na yan. Tandaan natin, nananahimik ngayon ang 10 nations na nananahimik pa, pero nakaabang na yan. Shall we say amen? So, ito yung panahon ng paghahanda. Mga anak, mga kapatid. So, salamat sa Panginoon. Medyo naiba lang yung inihanda ko, kaya, purihin ng Panginoon. Kailangan may harmonia din. Yung mensahe ni Brother Johnson na parang nabarden ako na susugan dahil
Talagang napakaganda. Ito ay napapanahon para sa atin po ito, mga anak. Maganda po tayo. Sige po, manalangin po tayo sandali at magpasalamat. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat. Muli minsan pa, nagpapasalamat kami sa